Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Fabcon Galalala Fabcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Beauty tips para sa mga busy nanay. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kahit nanay na, huwag pa rin kalimutan ang sarili. Kaya naman, sa kabila ng pagiging busy at pagiging ilaw ng tahanan, narito ang ilang beauty tips. Una, pagdating sa pagbili ng beauty products, pumili ng mga may dual purpose na produkto. I-considera rin ang pagkaroon ng isang low-maintenance haircut. Hindi na matrabahong ayusin. Bukod pa riyan, panatilihin din ang kalinisan ng katawan, kumain ng masustansyang pagkain at magsuot ng komportableng damit. At syempre, ang pinaka-praktikal na beauty regimen, ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Isang mainit pa ring hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz.
At narito ang headlines. Mainit pa rin headlines sa ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Uy, Simbang Baklaran. 29 ng Abril. Sa ating mga headlines, sa banta ni Vice President Sara Duterte Carpio, laban kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa, at dating Speaker Martin Romualdez. Malinaw na grave threats at inciting to sedition ayon sa NBI. Vice President Sara Duterte at kinatawan hindi sumipot, no show sa ikatlo at huling impeachment hearing sa Kamara. Philippine National Police naka-heightened alert simula April 30 para sa mga kilos protesta sa Labor Day na pangunahan ng Mayo 1. Mga pamilyang Pinoy na nagsabing sila ay mahirap o self-rated poverty bahagyang nabawasan ayon sa OCTA. Meralco at Energy Regulatory Commission na ginisa sa Senado dahil sa sobrang taas ng singil sa kuryente. Halaga ng piso bagsak sa pagbubukas ng forex trading sa palitang 61 pesos and 62 centavos kada dolyar. Pilipinas at Japan, sanib pwersa naman para sa emergency response na maibsan ang epekto ng oil crisis. Benepisyo sa mga buntis at mga anak sa mga ospital tinaasan ng PhilHealth. Planta naman ng yelo nagkaabere sa Caloocan. 10 katao na ospital matapos malanghap ang masangsang na amoy ng ammonia. 8 lugar sa bansa na sa danger level ng heat index. Cavite, Sapol ng 43 degrees Celsius. Ako, pati sa Dagupan City, mainit. Parang tayong dinadaing talaga lakay. Baka yung mga bangos natin dyan na ma-heat stroke, Mayor Belen Fernandez. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Itinuturing ng National Bureau of Investigation, NBI, na isang inciting to sedition at 3 counts ng grave threats ang binitawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte Carpio laban sa buhay ng Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng impeachment hearing sa Kamara, sinabi ni NBI Attorney Yenta Malikad na ang mga pahayag ng Vice President sa kanyang live stream press conference noong November 23, 2024 ay malinaw na paglabag sa batas sa base sa kanilang opisyal na investigation report. Binigyan din naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi na kailangan pa ng malalim na paliwanag dahil ang video mismo ang nagsisilbing direktang banta sa Pangulong Marcos. Ganito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. May legal background when you say reps ipsa loquitur is the thing speaks for itself. Ibig sabihin, there's no room for interpretation, hindi mo na kailangang ipaliwanag, kundi lumalabas dito ay yan ay dyan na mismo, ipipick up mo na ron. And ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife. At sa kaugnay na balita, alamin natin ang latest sa Kamara de Representantes, particular sa House Committee on Justice. Abay, magkaroon na po ng botohan kung maikyat ang impeachment o articles of impeachment sa Senado. Aris number 12, Milky Regunan, please come in, Milky. Yes, Sakay, nagbobotohan dito pero second impeachment complaint in the Bella, it's unanimous. So, reading ko ala kaya nadeklara na ng Justice Committee na yung Sabalia complaint, ito yung third impeachment complaint na merong probable cause. Unanimous daw ayon kay Congresswoman Jervil Luistro at naririto ngayon ay 53 members. Kanina, unanimous dahil wala daw tumutol, pero ngayon para sabi niyang malinaw, yung botohan ay kailangan magtaas ng kamay
at magkaroon ng bilangan. So 53 members ang naririto sa komite at ongoing yung bilangan sa non-existence or existence of a probable cause. Ito yung Sabalia complaint lakay. Ito yung third impeachment complaint na isinampa ng mga civil society groups at inendorso ni Leila de Lima. Ngayon naman yung Gabriela impeachment complaint na inendorso naman ng Congressman Benny Abante at Paulo Ortega. So approve them by unanimous vote yung second impeachment complaint, pero gusto niya rin makita yung taas ng kamay para makita yung physical na pagboto nila lakay. Milky, So pinapataas yung yes, lakay. di ba 4 na impeachment complaints yan, yung final kay VP Sara? Ayan na. So ano ang boto dun sa number 1 and number 2? 3 and 4, kamot, approved na, unanimous. Lakay, yung 4 na impeachment complaints, yun ang isinampa. Pero dinesisyonan ng Justice Committee na 2 lang. 2 lang yung impeachment complaints na kanilang idinggin. Ito yung third and fourth impeachment complaints. Ito yung mga impeachment complaints na inendorso ni na Congresswoman Leila de Lima at sila Manila Representative Benny Abante at si Paulo Ortega. Ito lakay yung third and fourth impeachment complaints. Na ibasura, yung matatandaan yung 2 na first and second impeachment complaints. So lumalabas na unanimous votes na merong probable cause yung 2 impeachment complaints. Pakinggan natin paliwanag ni Congresswoman Leila de Lima at ni Congresswoman Treville Luistro. Transmittal of the records of this committee to the plenary, meron po akong isa pang motion na gagawin. I respectfully move that the 2 verified impeachment complaints, the Sabalia et al. And the Cabrera complaints, be consolidated. Let me further explain briefly. Pursuant to Rule 3, Section 9 of the House Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, this honorable committee has already determined unanimously that probable cause exists in both complaints. At this stage, malinaw ang proseso. The committee must submit a resolution setting forth the articles of impeachment for consideration ng House of Representatives in plenary, kung saan kinakailangan ng boto ng at least 1/3 of all members bago ito ma-approve at ma-endorse sa Senado. Precisely for this reason, kailangan malinaw, buo, at magkakaugnay ang mga artikulo ng impeachment. Madam Chair, alam na po natin ito. Both complaints are anchored in the same constitutional grounds under Article 11, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution, and arise from the same sets or series of acts katulad ng maling paggamit ng confidential funds na nagbubunga ng graft and corruption, panunuhol, posibleng malversation, pagkakaroon ng hindi maipaliwanag at tagong yaman na may kaugnay sa paglabag sa mga obligasyong konstitusyonal at iba pang mga gawain, pananalita at asal na maaring ituring na high crimes at malinaw na paglabag sa tiwala ng publiko o betrayal of public trust. Both impeachment complaints rely on substantially the same evidence and witnesses and taken together establish the same impeachable offenses allegedly committed by the respondent. Pinapayagan po ng ating mga korte ang consolidation ng mga kaso sa ilalim ng same evidence rule doctrine. Several cases have actually enunciated that doctrine. Kasama na po yung kaso ng PNB versus Gutesco, Tianming Development, GR number 183-211, June 5, 2009. Consolidating the 2 complaints for the purpose of preparing the articles of impeachment will prevent duplication of the work of this committee, managing the risks of confusion, inconsistency, and dilution of the charges when subjected to the constitutional threshold of a 1/3 vote
of all members of the House. Malaking tulong po sa mas maayos at episyenteng pagsulong ng proseso kung may isang malinaw, unified, at comprehensive na presentasyon ng mga charges and findings. Consolidation, therefore, I submit, Madam Chair, is not just procedural convenience. It is an institutional necessity. Itong magtitiyak ng consistency, clarity, at higit na kredibilidad ng proseso at magbibigay sa buong Kamara ng isang solid at coherent basis para magpasya. Accordingly, Madam Chair, dear colleagues, I most respectfully move that the 2 verified impeachment complaints be consolidated and reported to the House as a single integrated set of articles of impeachment, faithfully reflecting the totality of the findings and evidence adduced in both complaints to enable the House as plenary to deliberate and act with coherence, efficiency, and full clarity on the question of accountability of the second highest official of the land. Maraming salamat po. I so move. There is a motion to consolidate the grounds in the Saballa complaint and Cabrera complaint under 1 articles of impeachment. Do I hear a second? Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. With that, we direct the committee secretary. No, we direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. The chair likewise announces the continuation of hearing on May 4, 2026, 10 o'clock in the morning at People's Center. Let this announcement be the notice to the justice members. The chair directs the COMSEC to send notice to complainant and the respondent vice president for our hearing on May 4, 2026. If there are no other matters to discuss, the chair is ready to hear the necessary motion. Madam Chair. The Honorable Percy Sendanya. Madam Chair, I move to suspend. There is a motion to suspend. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the hearing is suspended until May 4, 2026. Yes, Sakay. Sakay. Yes, Manang Milky. So i-recap ko lang kaya. So, deklaradong may probable cause yung 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous votes with 53 members. Ulitin ko lang yung una ay ang Saballa impeachment complaint. Ito ay inendorso ni Representative Leila de Lima. Ang pangalawa na impeachment complaint ay yung Cabrera impeachment complaint na inendorso naman ni na Representatives Benny Abante at Paulo Ortega de Fif. Yung 4 lakay kasi na trim down ito ng 2. So ang pinag-uusapan na lang Saballa complaint at saka yung Cabrera impeachment complaint. Both are declared with probable cause. Babasa sa unanimous votes na 53 members. Nag-manifest itong si Congresswoman De Lima na kung pwede daw na i-consolidate o pagsamahin na lamang itong 2 naaprobahan na impeachment complaints laban kay Vice President Sara. Oo, dito, 3rd and 4th lakay. Ang sabi ni Congresswoman De Lima, i-consolidate, unified, malinaw ang comprehensive findings dahil ito daw ay magtitiyak ng consistency and clarity. Dapat daw ay single integrated step para malakas yung ihaharap nilang impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Chair Jervil Luistro, ay inaatasan niya na ang komite na ihanda na yung committee report. Meron silang meeting uli sa May 4. Ito yung araw na magbubukas uli ang session lakay para aprobahan naman yung committee report ng House Justice Committee. Ito ay susumite na rin sa plenaryo para pagbotohan naman kailangan ng 1/3 votes
ng kompleto na o lahat ng miyembro ng House of Representatives. So ulitin ko lakay sa mga late shooter, deklaradong may probable cause ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung Zabalia complaint at yung Cabrera complaint na endorso ng tatlong mga kinatawan, Representatives Leila de Lima, Manila Representative Benny Abante at Paulo Ortega V. So yan lakay ang Itong dalawang complaint naman ng Milky, ano nga particular case ito? At alin ba yung sinasabing may culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust? Oo. Actually, lakay yung apat meron pero ito yung tatlo ang nakita, yung last 2, 3 and 4 impeachment complaints, yung nakita nilang merong mabigat. Alam mo lakay na hindi lang ako sigurado kung either third or fourth impeachment complaint nagroon yung provision ng perpetual disqualification to hold any public office kung sakasakaling pagtibayin ito sa Senate Impeachment Court. So, ibig sabihin, wala nang pagkakataon na makapagsilbi sa gobyerno o anumang posisyon sa pamahalaan. Dahil hindi lang ako sigurado kung third or fourth impeachment complaint, pero naroon yung provision na yon. Ang sabi nga nila ay meron na silang meeting sa May 4 para kompletuhin yung mga report ng komite. Pero naaprobahan na ito lakay, unanimous decision, walang kumontra, 53 members ang ayon na merong probable cause ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Zabalia complaint at yung Cabrera impeachment complaint. Milky, so yan lakay at sabi mo unanimous sa decision, 53 votes. Di ba member din ng committee si Congressman Marcoleta? I see. Congressman Marcoleta lakay, kung matatandaan mo, lagi siyang ume-eksena. Present. Lagi siyang ume-eksena dito sa, hindi ba member ng committee, the Justice Committee? Hindi siya member. Pero sabi nga ni, ang paliwanag siya ni Congresswoman Jervil Loristo, hindi siya member ng committee, pero pwede siyang mag-manifest kung ano yung gusto niya sabihin. Pero hindi siya pwedeng magtanong at hindi rin siya pwedeng sagutin. So nagmamanifest lang siya. Marami siyang mga, sabi nga ay mali na minamanifest dito sa impeachment proceedings. Pero hindi siya miyembro lakay. Okay. At si Congressman Paulo Marcoleta. Ang grounds ng impeachment laban sa Vice Presidente ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and other high crimes. Paulit-ulit na pinalabas dito kanina lakay Thea yung kanyang mga video. Pangunahin dito yung nagmura siya at nagbanta na siya daw ay merong hinire na assassin para kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at si former House Speaker Martin Romualdez. So yan lakay ang resulta ng tatlong hearing ng House Justice Committee sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous decision, 53 votes sa lahat po ng miyembro ng komite. Ito ay pagkikibayin ang committee report sa Lunes, May 4, at dadalhin sa plenaryo para pagbotohan naman ng 1/3 votes ng mga miyembro ng House of Representatives. At kung nanalo itong posisyon na ito lakay, ay aakyat na sa Senado. Sa Lunes, May 4, Milky, pagbubotohan na rin sa plenaryo yan? Isusumitin lang yung committee report lakay, pag-i-schedule yung Kamara kung kailan nila pagbobotohan. So wala pang schedule. Ang nakikita naman ang target date lakay from May 4 onwards. So merong within the week na yan, May 4 hanggang sa Miyerkules. Okay. Baka pwede na lang pagbotohan. Okay nga, Ruda. May 4 to May 6 palalakay. Yeah. Pwede. Okay. Oo. Maraming salamat, Ana Milky. Yan lakay ang kabuuan ng impeachment proceedings dito sa Kamara kaugnay ng mga reklamong... Alas 10 nagsimula hanggang alas 4:30. Ayan, Actually, lakay sanay na kami sa maaga nga ito, alas 4. Maaga pa to. Di ba yung Quadcom, inaabot alas 12 ng hating gabi.
Okay. Oo. Okay nga Oo. ron. So yan, tapos na lakay ang impeachment day. At papag-usapan na lamang ito sa committee level at the same time sa plenaryo. At kung papagtitibay ang impeachment o committee report ay dadalhin na sa Senado na siyang tatayong Senate Impeachment Court. Mula sa Kamara, ako si Neil Caliguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Regunanso. Yan po, tinapos na po at unanimous ang decision ng Justice Committee na isulong po ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Mainit sa Kamara lakay. Ay, mainit. Sinabayan ng init ng panahon. At eto, kung may mainit, sumadsad naman. Sumadsad po ang piso naman sa latest foreign exchange trading. Ngayon po ay nagsara sa 61 pesos and 56 centavos per dollar. Maraming salamat sa ating business correspondent Michael Guy. Babalikan po natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Nako, eto malapit sa puso ng mga ginanantahanan. Naku, yung pong taas ng singil ng kuryente, mga misis. Ang Meralco at Energy Regulatory Commission ginisa kanina sa Senado dahil sa sobrang taas sa singil sa kuryente. Ano nangyari, Remod? Inatasan ba ang Meralco na bawasan ang babaan ng singil sa kuryente ngayong summer season? Na kailangan natin ng aircon o kaya electric fan. Nakapudpudot ako. Ay, daming sa mga wala pa tayo may nabalita na ba tayo na heat stroke? Wala pa naman yata. Sana wala lakay. Babalikan natin ang mga balita niyan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, aloha. Alas 4:34. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit walang Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ng mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao.
o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Mar na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na Beach Break Time. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:42. Alamin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Ano ang reaksyon ng Malacanang dito sa unanimous decision ng House Committee on Justice? Sigurado nakatutok ang Malacanang ngayon dyan. At siyempre, o nga pala si Saldico, ha? Ano ang nangyari sa meeting ng Pangulong Jumping Bonget Mislet sa Friends Ambassador at Charge de Affairs ng Czech Republic? Malacanang inaasam maglalabas ng pahayag matapos makipagpulong ang Pangulong Marcos sa Friends and Czech Republic diplomats. Aris 14 Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay Mistea, inaabangan pa natin ang resulta ng pakikipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kinatawa ng France at Czech Republic sa Pilipinas. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, kapwa tapos na ang meeting ng Pangulo kina French Ambassador Marie Fontanelle at Charge de Affairs Eva Tensi. Pero tumanggi pa itong magbigay ng detalye ng mga napag-usapan. Pero inaasahang maglalabas ng opisyal na pahayag ang palasyo. Sumentro ang pulong ni Pangulong Marcos kina Fontanelle at Tensi sa sirkumstansya ni dating Congressman Zaldico na sinisikap ng pamahalaan na maibalik sa Pilipinas. Samantala, ongoing pa ang meeting ng Joint National Peace and Order Council at Regional Peace and Order Council na pinangungunahan ngayon ng Pangulo sa Malacanang. Wala pa ring reaksyon lakay ang palasyo sa ganap dyan sa Kamara. So, aabangan pa natin yan. Yung sabi mo, national security o peace and order ba? Anong pagtingin ng pananaw ng Malacanang doon sa sinabi ni Senator Ping Lacson na may pagbabanta sa na maglunsad ng coup ang mga retired generals? Ilang retired generals? Lakay, ang sabi ng palasyo dyan, Lakay, ay hindi naman na daw yan bago. Dati nang may mga gusto talagang pabagsakin ng Administrasyon Marcos at ang sabi ng Malacanang ay ang NBI hindi na kailangang utusan para investigahan ang bagay na yan. Ilang oras na ipagpulong si Presidente sa Ambassador ng France at yung diplomat ng Czech Republic, Ms. Let? Matagal ba? Oo, Lakay. Hindi nabanggit basta ngayong hapon kasi yung schedule nila, pero sabi nga ng PCO, tapos na, pareho dun sa dalawa. Ayan, wala bang dalang French fries si French Ambassador? Pwede pala yun. Akala ko hindi pwedeng ang Presidente ipatawag yung Ambassador. Pwede pala yun. Oo. Ano, Lakay, actually ang ginamit na termino ng palasyo dyan kapon ay inimbitahan. Inimbitahan. Invited. So pwede rin niyang imbitahan si Kwan, yung Chinese ambassador. China naman. Oo, dati naman Lakay, ginagawa rin yun. Ganun ba yan? Oo. Nag-imbita yata si bossing Enrique Razon. Ano yan, backdoor negotiation ba yan? Anyway, sige, abangan na lang natin, Ms. Let, ang pahayag ng Malacanang. Ano oras ba maglalabas na statement? Sa harap sa media si Auntie Claire mamaya? Hindi binanggit Lakay basta ano sabi ng PCO Lakay ay maglalabas ng statement. Dapat lang. Dahil mga dapat linawin abangers ng Malacanang. Inaabangan. Oo. Ayan. Naantabayanan yan. Oo, kung nasa na si Saldico. True. At ano ang nangyari nung ang inaasahan natin ay inaasikaso na yung pagpapauwi. Ayan, at tatanungin Ms. Let kay Auntie Claire mamaya, ayan, pagka ba nakapag-file ng political asylum ay isang individual,
protected na nga ba siya ng nasabing bansa? Cannot be touched na. Oo, kahit under study pa ang kanyang application. Na siguro yan ang mga linawan natin. Oo, mukhang ganun lakay eh. Kasi tingnan mo mabilis, 'di ba, na nasa France na kaagad siya nung mawala siya sa Czech Republic. Okay. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Lant. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako lang ay bad news na naman dahil presyo ng bigas tataas, epekto ng krisis sa langis. Ayon kay Secretary Francisco Tiu Laurel. Idetalye mo balitang yan, RH28, Raymond Adpaas. Raymond. Ms. Thea, Mayor, asahan na ng ating mga kababayan ang pagtaas ng presyo ng bigas, epekto ng krisis sa langis. Ito ang paunang abiso ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ng Department of Agriculture sa hearing ng Protect Committee sa Senado. Sa kanilang pagtaya, tataas sa 62 pesos kada kilo ng bigas pagdating sa susunod na harvest season sa buwan ng Setyembre. Bago ang gera sa Middle East ay 42 pesos ang average kada kilo at ngayon ay nasa 50 pesos na. Ayon kay Laurel, epekto ito ng pagtaas ng mga kailangan sa pagsasaka. Gaya ng urea na abono na dati ay 1,600 pesos per sako, ngayon ay tumaas na sa 3,000 piso. Lalo na't marami pa rin sa ating mga magsasaka ang ayaw gumamit ng organic fertilizer. Sabi ni Laurel, ngayon pa lang ay kabilang sa inihaanda nilang hakbang ay ang rice blend o paghahaluin ng imported at local na produkto, 30% imported at 70% local rice, at ang corn blend o paghahalo ng bigas at mais na mas mababa ang presyo. Narito si Secretary Kiko Laurel sa pagtatanong ni Senador Bam Aquino. Ang rice tataas sa next harvest season which is around September. Oo. And ano po yung ini-expect nating presyo by September, Secretary? If we do traditional practices na pareho pa rin yung urea gagamitin, hindi tayo gagamit ng alternative or yung farmers natin will not adopt the alternative fertilizers na sinasuggest ng DA, it can be, the computation as of yesterday is 62 pesos. Per kilo? Per kilo. At magkano yung average po ngayon? Average before the war was 42. Ngayon siguro nasa mga 50. Ang bahagi ng hearing ng Protect Committee kanina lamang. Ito si RH20, Raymond Adpaas, Mayor. Paano yung ibinebenta murang bigas na 20, magiging 21 na? Meron pa ba yun? Problema yun, Mayor, dahil mataas, tiyak daw natataas lahat yung presyo ng bigas dahil nga dito sa sobra-sobrang itinaas ng mga farm implements gaya ng abono. Ayan. Si Senator Ping, wala bang balak magpatawag na investigasyon doon sa mga sinasabing kuplat, Raymond? Although na dinownplay na ito ng AFP, ayan, wala daw silang natanggap na bagong report kaugnay sa recruitment para sumali sa destabilization. Ang naging pronouncement niya kasi, Mayor, kumbaga parang ibinubuking niya na merong mga pagkilos. Ang problema, may recruitment pero hindi siya naniniwala na merong marirecruit. Professional daw ang organisasyon ng AFP. Ba't di kilala niyo man nagre-recruit? Ayan. Hindi ba talaga kilala lakay? Nakasuhan na yata yung iba. Yung iba. Hindi, yun. Kilala daw yung mga nagre-recruit. Ang problema, Mayor, at Ms. Thea, naniniwala naman daw sila na baka naman hindi walang marirecruit ito sa amin ng mga sundalo at iba pang law enforcement agencies. Ayan, Raymond, isa na lang. Ayan, bagamat hindi pa naisasampa sa Senado, impeachment court, ang articles of impeachment laban kay VP. Ayan, malabo nga bang mako ang 2/3 vote? Sa ngayon, kung bibilangin mo yung mga batay sa pagkiling ng mga senador? Sa ngayon, kung titignan mo kumbaga, lamang yung kabila. Pero sino lamang ang kabila? Ang kampo ni BP Sara? Mas marami yung kumakampi sa kanya. Kaya lang, wala pang nangyayari yan, Mayor, wala pang nangyayari. Yung mga nangyayari ngayon na ilan yung naiipit
na dahil sa kaso nila sa flood control, ayun ang tinitingnan na baka magpabago doon sa bigat ng timbangan, baka magbago. Baka magkaroon ng compromise. Ayan. Yeah. Wala pang ano yun, wala pang hindi pa yun ikinukonsidera sa ngayon, Mayor. O kaya may bumahang allocables. Uy! May lumabas na panibagong maleta ay baka magbago. Baka Tampipi naman daw ang gagamitin. Tampipi. Naus na daw ang maleta. Kasi ang binabanggit, Mayor, yun yung naririnig natin na kwentuhan. Pero napatunayan naman natin yan, Mayor, nung panahon ng corona impeachment eh. Yes. Di ba? Na nung nag-uusap tayo, akala natin matimbang yung pabor kay Justice Corona. Pero pagdating sa dulo, tatatlo silang naiwan. Senator Bongbong Marcos, nung panahon na yun, Senator Miriam at Senator Joker Arroyo. Ayan, okay, so sige, abangan natin. Exciting. Makulay. Ayan ang ating hintayin at mukhang medyo nagkalinaw na doon sa Kamara de Representantes. Anong hihintayin? Yung allocables? Ay. O maleta? Gifts. O daw? Lahat na. Mayor at hindi maiwasan mapag-iisip na ating mga kababayan ngayon dahil nga sa napakaraming issue natin. Kasi napanood na natin eh. Ayan. Familiar ba lakay? Kaya sabi nga sa Kongreso, tuwan-tuwa yung iba dyan pag may impeachment. Sige pa. Impeachment pa more. Kasi bumabaha. Ayan, di ba? Okay nga, Rod. Maraming salamat. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Mr. Ya. Samantala, PNP handang i-validate ang ugong na military back people power. Alamin natin, report mula kay Edniel Parosa. Edniel, please come in. Lakay, tinawag ng pambansang pulisya na rumors o pawang sabi-sabi pa lamang itong niluluto daw na military-backed movement laban sa pamahalaan. Pero sabi sa Kampo Krami ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Rando Tuanyo, handa silang investigahan ito. Sa ngayon, Tuanyo, wala pang order sa kanilang i-validate ang naturang impormasyong unang ibinulgar ni Senator Panfilo Lacson. Pinadidistansya rin sila ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. pagdating sa mga kagayang isyong politikal. Sa walay na pahayag, tiniyak ng Chief PNP na naranatiling naka-alerto naman ang hanay ng pulisya. Pero gaya ng sagot ng Armed Forces of the Philippines ng ating tanungin, binanggit ni Nartates na wala pang hawak na credible intelligence report ang otoridad hinggil sa nabanggit na destabilisasyon. Reaksyon niya ng PNP maging ng AFP sa pahayag ni Lacson na may ilang retirado ang nagre-recruit ng aktibong sundalo at pulis upang magkaroon ng people power, bagay na minalit din kalaunan ng senador na dati ring hepe ng pambansang pulisya. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Iniimbestigahan na ng NBI ang pagkakakilanlan ng hitman na umano'y kinontrata ni Vice President Sara Duterte Carpio para sa assassination plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may lead na sila at naka-surveillance na ang mga hindi pinangalanang personalidad. Sinabi ni Matibag na posibleng isa sa manoy hitman ay kabilang sa 500 security detail ni VP Duterte na kinabibilangan ng ilang active at dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Gandang pahayag ni Director Matibag sa Kongreso. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po? And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan. But we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Samantala,
Samantala, kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi artificial intelligence o AI-generated ang kill threat video ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tinalakay sa impeachment proceedings laban kay Duterte ang video ng kanyang online press conference noong Nobyembre 23, 2024 habang nakakulong ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez sa Batasang Pambansa matapos itong makontempt. Nang tanungin ni House Committee on Justice Vice Chairman at San Juan Representative Isabel Maria Zamora si NBI Agent John Mark Calilong, sinabi nito na hindi AI-generated ang video. Narito ang bahagi ng kanyang sagot. So you confirm po that you submitted a copy of the video that you authenticated to the Committee on Justice, and what we played earlier is the authenticated video. Yes, Your Honor, it's part of the authenticated video. Okay, tapos dahil dito po sa inyong proseso ng pag-authenticate, sigurado po tayo na hindi edited, altered, or AI yung video po na hawak po ninyo at pinasa niyo po sa amin. Yes, Your Honor. Samantala, kinumpirma rin ni Calilong na si dating presidential spokesperson Harry Roque ang nag-stream ng naturang press conference. Samantala, habang kasagsagan ng hearing sa impeachment laban kay VP Sara, chill-chill lang ang Pangulong Sara Duterte Carpio kanina. Dahil personal pa siyang dumalo sa pagbubukas ng tinatawag na Extraordinary the Vice President of the Philippines POP UP exhibit sa isang mall sa Laguna. Ito sa gitna ng huling pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment proceedings laban sa kanya. Sa ibinahaging post ng Office of the Vice President, hindi AI to ha, ayan. Nag-ribbon na cutting si Vice President Sara sa pagbubukas ng nasabing exhibit. Layo nito na mas mapalapit pa ang publiko sa makulay na kasaysayan ng Office of the Vice President sa kanilang ambag, pamumuno at serbisyo. Inimok nila ang publiko na bisitahin din ang nasabing exhibit. Ito, art exhibit ba ito? Ha? Na POP UP exhibit. Itong POP UP exhibit na ito, ha? Nabukas hanggang May 13. Lakay, meron po tayong muling report dahil ang defense team daw ni Vice President Sara hindi na nagulat sa desisyon ng House Justice Committee. Idetalya ng ating RH7 Henry Uri. Henry? Deo, hindi na kinagulat ng defense panel ni Vice President Sara Duterte ang naging findings ng House Committee on Justice na may probable cause ang isinampang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa statement na pinadala sa DCRH ngayon lamang ng defense panel ni Vice President Duterte, sinabi na mga ito na naninindigan ng defense na lihis sa constitutional design ng ginawang prosesong ito ng House Committee on Justice. Binigyang din ng defense panel na sa halip na ang gawin na lamang ng House Committee on Justice ay pag-usapan at i-confine ng kanilang mga sarili sa paghahanap ng verified complaints. Ang ginawa nila ay proseso na natatangi lamang na dapat ginagawa ng Senate Impeachment Court, at ito ay isang tanging desisyon na dapat lamang ay Senado ang resolba. Sa Deo, ang panel o defense panel ng Vice President ay nakahanda naman sa mangyayari na kung sakaling talagang uusad ang impeachment sa Senado. Handa na ang defense panel ng pangalawang Henry, wala bang planong press conference ang kampo ni VP Sara? Sina Attorney Panelo Jr.? Wala pang advice, Deo, sa mga oras na ito. Pero batay naman sa kanilang mga statement ay matagal na nga nilang pinaghahandaan at pinag-uusapan ang magiging depensa nila para kanilang
sagutin ang lahat ng paratang laban sa Vice President. Ayan, sino ang kasama sa defense team, Henry? Bukod kay veteran sa impeachment trial, Attorney Siegfried Fortun. Sino? Ako, Deo. Hindi ko, Wala pang line up. Wala pang line up. Oo, hindi, may mga line up pa. Deo, yung mga gagaling na brads ni dating Pangulong Digong sa San Beda, yung mga Lexa Talionis, ayan yung mga abogadong cabinet secretary nung Duterte administration. Oo, Deo, bago nadala sa dahig umaalala natin, bago nagdala sa dahig si dating President Duterte, ay plano sana nilang magdala ni Attorney Lucas Carpio na sila ay tatayo ring mga abogado ng Vice President, pero dahil nga sa ito ay nadala na sa dahig, ay kinabahala na lamang ng kanyang defense team dito sa grupo naman ni Attorney Fortun. Di ba kukunin ang serbisyo ni dating Justice Secretary Bebot Bello? Ayan, yung kanilang valedictorian Artugade, ayan, at Vitaliano Aguirre. Ayan, ang lulupit na ng mga binanggit mo, Lakay, ha? Ayan, sino ba mga big time na mga abogadong miyembro ng gabinete ni Pangulong Digong? Si Mijal Daya. Ayan, di ba? Mga heavyweight na mga abogado yan. Oo, tsaka of course, si Attorney Salvador Panelo. Sal Panelo, oo. Sino pa? Si Harry Roque. Ayan. Wala naman dito lang. Wala nga pala. Ang nasa listahan kayo, ang nasa listahan na ng magiging abogado sa impeachment court ay ito si Attorney Philip Siegfried Fortun, si Attorney Gregorio Narbasa II, Attorney Sheila Sison, Attorney Carlo Joaquin Narbasa, Attorney Roberto Tongpalan Bacalc, Attorney Justine Nicole Gular, Attorney Lyndon Miguel, Attorney David Ronel Gola, at Attorney Maria Celine Golda Fortun, at ang pangsampo ay si Attorney Clary Bay Radok, Attorney Francesca Marie Flores, Attorney Miguel Carlos Fernandez, si Attorney Michael Poa, si Attorney Reynold Bonsayak, si Attorney Mark Benluan, at si Attorney Ralph Podota. Ito yung mga abogado dayo. Never heard yung ibang abogado. Ayan, kumpara sa mga binanggit natin. Okay, sige, abangan natin. 16 ito. So ito yung mga bubuo kung may madadagdag pa at may posible pang sumama dito sa 16 ito. Yan ang abangan natin sa defense panel ni Vice President Sara Duterte. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Henry Uri. Samantala, humarap sa Senado ang kinatawan ng Meralco at Energy Regulatory Board para ipaliwanag ang mataas na singil sa generation charge. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Committee, questionably ang 75 centavos per kilowatt hour na itinaas sa singil sa generation charge. Pero paliwanag ng Meralco dahil lamang ito sa foreign exchange o palitan ng piso kontra dolyar. Dahil dito sinabi ni Gatchalian na tsak na mayroon pang panibagong bill shock. Wow! Mga misis, meron na bagong bill shock. Makukuryente tayo, ha? Dahil hindi pa kasama sa mga dahilan ng electricity increase ang pagtaas sa presyo ng langis. Dahil dito nanawagan si Gatchalian sa Energy Regulatory Commission na makialam na dahil may kapangyarihan ito para pag-utos na maging staggered o utay-utay ang gagawing pagtaas sa singil sa kuryente. O nga, daming nabigla sa biglang ako na-shock din. Na-shock din ako. Muntik dumoble laki Halos kalahating itinaas. Ayan, grabe. Ganyan, Joe Saldariaga, pre. Samantala, sumingaw ang chemical na ammonia mula sa planta ng yelo sa Barangay 1
168 Deparo, Caloocan. Hindi bababa sa 10 ang isinugod sa ospital habang 90 ang inilikas matapos makaranas ng hirap sa paghinga. Kabilang sa apektadong lugar ang BF Phase 2 hanggang Deparo Intersection at mula Pure Gold Intersection hanggang Deparo Intersection. Pinayuhan din ang mga residente na patuloy na magsuot ng face mask at agad magpa-ospital kung may kakaibang nararamdaman. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng chemical leak. Oy, magandang hapon kay Attorney Renato Bundal at Attorney Maria Cleofe Jaime. Ayan. Diba sila magbobolunteer sa defense ni VP Sara? Samantala, nako, eto dami talagang mga luko-luko ang dami mga manggugulang. Muntik nang madidal ang DSWD ng 2.7 billion na government aid para sa mga ayuda sa mga drivers, Miss Thea. Muntik na mapunta sa tinatawag na motorcycle taxi ghost drivers ang malaking ayudang ibinibigay ng gobyerno. Ito'y matapos sa maghinala si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa listahan ng MC taxi riders na tumanggap ng financial assistance. Sino may-ari niyan, ipatawag yan. Nag-ugat ang problema na mag-usisa ang malaking discrepancy sa naturang talaan na galing sa database ng LTFRB at Transport Network Companies. Ayon sa DSWD, ang problema ay hindi nangyari sa kaparehong payout kung saan ang ahensya ang naatasang magsagawa ng validation sa mga lehitimong beneficiaries. Sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na maraming nagpakilalang MC taxi drivers na tumanggap na ayuda ay kasama pala sa tinatawag na junk list. Ayan, mga peke. Batay sa pagtaya ng DSWD, kung hindi napigilan, nako, muntik nang madidal ang gobyerno ng 2.7 billion. Wow! Mula sa kahinahinalang talaan ng mga motorcycle taxi ghost drivers. Abay, kung sinong gumawa niyan na Secretary Rex Gatchalian, ayan. Dapat masampulan lang. Sampulan yan, kasuhan yan. Samantala, nagbukas ang palitan ng dolyar at piso kaninang umaga sa 61.62 kada isang dolyar. Lalo pa itong sumadsad sa palitan kahapon na umabot sa 61.3 kada isang dolyar. Ito ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar na naitala simula ng sumiklab ang gera sa gitnang silangan. Muli namang tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado matapos ang pagkalas ng United Arab Emirates mula sa OPEC+, kung saan pumalo sa $110 kada bariles ang presyo ng langis sa global market. Aba, sabi ni Vic De Leon na Lima, Miss Thea, ha? Yes, lakay. Yung dati niyang regular na binabayarang kuryente na 8,000. Abay, naging 12,000. Ayan. Naging 150% ka na ka. At sabi naman ni Cesar Bautista, maraming salamat sa pagbati mo sa akin na happy birthday. Maraming nagpapa-blow out. Ayan, ay, naka talaga. Maliit yan, ha? Parang big, ha? 8,000, naging 12,000, ha? Sa bagay, 5 lang yata ang aircon nito, eh. At, good afternoon, Kapitan Rex Kayanong. Buti pa itong si Rex Kayanong, pakapi-kapi na lang, eh, ha? Wala na ba kayong derby ni Atong Ang, Kapitan Rex? Ha? Kumusta ang pa-derby natin? Wala na ba? At maraming salamat sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. Parating nakatutok sa ating foreign exchange rate. Inulit natin, nagsara ang palitan sa piso at dolyar sa halagang 61 pesos and 56 centavos per US dollar. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpus. Susunod na mabalansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Uri. At Miss Kay, Karen Oyong. Oras eksakto. Alas 5:11.
This time check is brought to you. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,